Praise God! Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. At sa oras na ito ay muli tayo ay mangangaral ng salita ng ating Panginoon. At sa oras na ito ay hayaan mo na tapusin mo ang video na ito upang sa ganon ay maunawaan mo o maunawaan po natin ang salita ng Diyos. No? Dahil ang Diyos ay merong gustong mangyari sa buhay po natin. Kaya sa oras na ito, tapusin mo ang video na to at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo pong kalimutan pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell upang sa ganon, once na meron po tayong bagong upload, ay manotify ka. At sa oras na ito, pagpalain ka ng Diyos, mag-intro po muna tayo. Praise God! Muli, salamat po na narito ka sa video na ito. I hope na bukas ang iyong puso, no, sa salita ng ating Panginoon. Manalangin ka dahil ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Ang pag-usapan po natin sa oras na ito na ang pinamagatang, it's difficult to be poor. Totoo kaya, no, na ang hirap maging mahirap, no? Sa reality ng ating buhay, mga kapatid, no? Totoo po na mahirap po talaga na maging mahirap, no? Dahil sa ating kapanahunan, yung mga bilihin ay pamahal na ng pamahal. Kung wala kang pambili ay mahirap po talaga, no? Pero ang tinutukoy ko po dito, mga kapatid, yung ang hirap maging mahirap kung wala kang Kristo sa iyong puso, no? Kasi tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, na tayo ay dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng pagsubok, dumaranas ng suliranin sa buhay, no? Hindi tayo, sabihin na natin, hindi tayo masyadong naghihirap, no? Bakit? Dahil meron po tayong Diyos na nilalapitan. Meron po tayong Diyos na pwedeng tawagan sa panahon na tayo po ay lugmok na, no? Nahihirapan na, mga kapatid, no? Kaya sa talatang ito, mga kapatid, na ating babasahin sa awit, no? O sa mga awit chapter 34 verse 17 to 20. At mauunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. Okay, sabi po dito sa Psalms 34 verse 17 hanggang 20, ang matuwid ay nagsisidaing at dinininig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Inililigtas ang mga may pagsisising diwa. 19, marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. 20, kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto, wala isa man sa mga yaon na nababali. Okay, praise God. Napakinggan po natin ang salita or mensahe ng Diyos sa oras na ito, mga kapatid, sa Psalms 34 verse 17 to 20. Okay, kaya lang po nagiging mahirap ang isang mahirap kung wala siyang Kristo sa kanyang buhay. Bakit? Sa tuwing siya po ay dumaranas ng pagsubok, hindi niya alam kung saan siya lalapit. Kaya minsan or manababalitaan na lang po natin, si ganito ay nagpakamatay, no? Dahil sa kahirapan ng buhay. Si ganito nag-suicide dahil may pinagdaraanan sa kanyang buhay. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung ikaw man ay dumaranas ng mga pagsubok or suliranin sa buhay, no? Huwag kang mabahala dahil ang Psalms 34, mga kapatid, ay nag-aanyaya sa iyo na ikaw ay lumapit sa ating Panginoon, no? Ikaw ay magtiwala sa Diyos
Dahil lahat po ng tao or lahat mga kapatid ng nilalang ng Diyos na tao dito po sa mundo, either mayaman or mahirap mga kapatid, ay dumaranas sa tinatawag na pagsubok sa kanilang buhay. No? Pero ang kagandahan lang to mga kapatid, once na ikaw ay may pagsubok, ay meron kang sandigan na sinasandigan mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Diyos, mga kapatid. Ang Psalms 34, mga kapatid, makikita po natin dito, no? Ang matuwid ay nagsisidaing at dinidinig ng Panginoon. Tingnan niyo po, no? The righteous man, no? Or ang matuwid, mga kapatid, once na siya po ay umiyak at dumalangin sa ating Panginoon, no? Ang Diyos ay tumutugon sa kaniya, no? Yun po ang isa sa malaking advantage ng isang taong mananampalataya, ng isang taong malapit sa Diyos. Once na umiyak po siya, no? At nanalangin sa ating Panginoon, nandun po yung kasagutan ng Diyos, no? At makikita po natin mga kapatid na sinasabi diyan, no? At inililigtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Okay? No? Sabi diyan na i-deliver it, no? Them out of all their troubles. Sa buhay po natin, marami po tayong troubles, no? Marami tayong kabagabagaban, no? Nasabi diyan na kabagabagan, no? Marami. Pero ang Diyos ay inililigtas po tayo sa mga sitwasyon na ganyan. 'Di ba? Napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon. Na sabihin po natin na hindi naman tayo masyadong mayaman, pero at least meron po tayong Jesus na tinatawagan sa tuwing tayo ay lugmok na. At sa tingin natin wala tayong malapitan na mga tao, merong Diyos na handang makinig sa iyong hinaing. Okay, in sa 18 mga kapatid na sinasabi diyan, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang may mga pagsisising diwa. No? Malinaw na sinasabi sa talatang ito, mga kapatid, na sa versikulong ito, na ang Diyos po ay malapit sa kanilang mga may bagbag na puso. Ibig sabihin, sa broken-hearted, no? Wasak na wasak ang iyong puso, mga kapatid. Malapit ang Diyos sa iyo. Bakit? Dahil sa tuwing ikaw ay dudulog sa ating Panginoon na merong pagsisising diwa, no? Merong ang Diyos lang ang iyong nasa isip, mga kapatid, no? Nasa puso mo ang pagtawag sa ating Panginoon, ang Diyos ay malapit sa iyo, mga kapatid. At sabi, inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ibig sabihin na ang Diyos ay malapit sa bagbag na puso at merong totally, no, na pagsisisi sa Kanya. Ibig sabihin, once na meron tayong nagawang kasalanan or pagkakamali sa Diyos, ay lumapit tayo ng totoo at humingi tayo ng tawad sa Kanya. At ang Diyos ay malapit sa Kanya, mga kapatid. Okay? And verse 19, mga kapatid, na sinasabi diyan, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Okay, tayo po bilang isang mananampalataya po, no, na ikaw ay nanonood dito, isa kang mananampalataya, mga kapatid, marami po talaga tayong pagdaraanan na pasakit sa ating buhay. No, marami po tayong daraanan na mga kadalamhatian sa ating buhay. Bakit kaya, mga kapatid, na inalaw ng Diyos, no, na tayo ay dumaranas pa ng mga pagsubok, tayo naman ay anak niya at tayo naman po ay naglilingkod sa Kanya. Bakit kaya na inalaw ng Diyos na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok? Okay, inalaw po ng Diyos yung mga pagsubok na yan dahil ang pupuntahan po natin ay hindi basta-basta. No? Ano ba ang pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan
no? Sa piling niya. Tingnan nyo mga kapatid, ang pupuntahan po natin, buhay na walang hanggan, sa piling pa ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, merong mga testing sa buhay po natin, no? Pero ang Diyos mga kapatid, hindi niya po iaalaw ang isang bagay sa iyong buhay na hindi mo kayang solusyonan sa tulong ng ating Panginoon. No? Na sinasabi, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi po natin makakaya. At take note, sabi doon, tapat ang Diyos, no? Na sa tuwing ikaw ay sinusubok, no? Gusto lang makita ng Diyos kung kay nino ka magtitiwala. Kung magtitiwala ka ba sa Kanya or magtitiwala ka sa sarili mong galing. No? Ganun lang po mga kapatid. Sa madaling salita, inaalaw ng Diyos yung mga trouble in life mo mga kapatid, mga obstacle sa iyong buhay, mga turn, mga tinik sa iyong buhay, inaalaw yan ng Diyos upang makita ng Diyos, no? Kung totoo kang maglilingkod sa Kanya. Kaya nga sinasabi mga kapatid sa Biblia mga kapatid, no? Ang manatili hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas, no? Naunawaan niyo ba ang talatang ito mga kapatid? Ibig sabihin, kung tayo po ay manatili hanggang sa wakas sa pagbabalik ng ating Panginoon or datnan man tayo mga kapatid ng kamatayan, at least kung ikaw ay nanatiling naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ikaw ay maliligtas, no? Kaya yung kasabihan, mga kapatid, mahirap ang maging mahirap. Totoo po ito sa mga hindi Kristiyano. Pero sa mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po ito totoo. Dahil meron tayong sandigan, no? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? And sabi dito sa last verse na ating binasa kanina, kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na nababali, no? Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, no? Ang bawat Kristiyano or mananampalataya na tunay, ang Diyos ay may protection po sa atin. Sabi nga dyan, ni isa man walang buto ang mababali. No? At sabi dyan, kaya iingatan ang lahat niyang mga buto. No? Tayo po yun, mga kapatid, na tayo ay naglilingkod ng tapat sa Kaniya. No? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, anumang pagsubok, anumang kahirapan, mga kapatid, na dumating sa ating buhay, mahal tayo ng ating Panginoon, no? Sabi nga diyan, mahal kong kapatid, no? Alam kong mahirap ang buhay. Ito po ay puno ng hamon at kahirapan, no? Sa ating buhay, no? Habang tayo ay tumatakbo bilang mananampalataya, no? Ibig sabihin, meron po tayong goal, no? Hayaan mo lang ang pagsubok, tuloy-tuloy ka lang na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil once na ang isang tao, siya po ay naglingkod sa Diyos, may Diyos kang malalapitan. Kaya sa oras na ito po ang ating YouTube channel, no? The Power of Scripture. Totoo po na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na mga kapatid, sa taong lugmok na lugmok, no? Mag-share ka ng Word of God sa kanila. I-share mo ang video na ito, mga kapatid, dahil isa ka rin, mga kapatid, na once na share mo ang video na ito, ay isa ka sa kabahagi ng kingdom ng Diyos na tumutupad ng kanyang salita na nag-share ng Word of God, mga kapatid. Kaya muli, pagpalain ka ng ating Panginoon, saan ka man naroroon, anuman ang iyong pinagdaraanan sa iyong buhay, ang Diyos ay tutugon sa iyong panalangin. Kaya sa oras na ito, manalangin ka, mga kapatid. Manalangin ka. Hallelujah. Praise God. Muli, pagpalain ka ng ating Panginoon at ito po ang inyong lingkod, si Brother Ederson Austria, muli nagsasabing
mahal ka ng Diyos. God bless po.